Meron tayong brand new lesson ngayong umaga, brand new series of study. And this is one of the most important subjects sa Bible. And I believe the most important. Ang topic po natin, Sunday after Sunday, loobin ng Diyos, ito'y aking may paglingkod sa inyo, worshiping God. That is our main subject simula ngayon. Every Sunday po loobin ng Panginoon. Naparito tayo sa iglesia, sa gusaling ito upang sambahin ang ating Panginoon. So under this subject, worshiping God, ang nais kong ipaglingkod sa inyo ngayong umaga, ang message ay pinamagatang The Spirit-Filled Worship. Spirit-Filled Worship. Tayo po ay tumayong lahat, mga kapatid, bilang pagbibigay galang muli sa salita ng Diyos na ating sama-samang tutunghayan. Worshiping God, the Spirit-Filled worship. From the book of Philippians, chapter 3, beginning verse 1 through verse number 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. For we are the circumcision. I repeat, for we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Basahin po natin muli sa wikang Filipino. Kahuli-hulihan mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Mag-ingat kayo sa mga aso. Ang asong tinutukoy dito, hindi yung mga gumagalang aso, mga kapatid, no? Tao ang tinutukoy dito. Nag-aasal aso. Sabi, mag-ingat kayo sa mga aso. Minsan ang mga aso ay pumapasok din sa church. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Amen. Mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, evil workers. Mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. Sapagkat tayo ang pagtutuli, circumcision of the heart, ang tinutukoy ho dyan. Hindi yung mutilation of the flesh, na big deal sa mga Israelites, of course. Ang tunay na circumcision is in the spirit, circumcision of the heart. Na, pakinggan niyo po, na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. Purihin ng Diyos sa malayang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y sumandaling yumuko at pumikit. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyo sa trono ng iyong biyaya, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, hinihiling namin na kayo po nawa ang manguna sa gagawin po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Puspusin niyo po kaming lahat ng espiritu ng pagkaunawa nang maintindihan namin ang pinakamahalaga at pinakamataas na tawag po ninyo sa aming buhay, na ikaw at ikaw lamang ang sasambahin sa espiritu at sa katotohanan.
Turuan niyo po kami, Panginoon, at tulungan sa aming mga kapos na pangunawa. Dagdagan niyo po ang aming puso ng pag-ibig sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong bayan, maging ang mga sumusubaybay sa gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Makakaupo na po kayo. God bless your hearts. So let us listen carefully because this is the most important subject in the Bible. Kanina nasabi ko, one of the most important subjects. Worship. Worship. The very word. Ang napakaganda ng salitang pagsamba. Worship. A beautiful word. I believe, brothers and sisters, ako po'y naniniwala that every Christian has one fundamental calling and one primary duty. Tandaan niyo po yan, kapatid, tandaan mo yan. Ikaw at ako ay may pangunahing tawag, fundamental calling. And what is that? Meron tayong one primary duty. At itong duty na ito, itong tungkuling ito, is also a delight. Amen? Hindi burdensome. Hindi kabigatan. Duty ito, calling natin, tungkulin natin at tawag, and at the same time, this duty is also a delight. May kagalakan, may saya. We are called, tayo ay tinawag upang mabuhay at sa ating pamumuhay at sa lahat ng ating gagawin upang sambahin ng Diyos. Lahat ng buhay natin, the way we live, and in all we do, I repeat, the way we live and all we do is worship. Worship to God. This is a full-time activity. I repeat, this is a full-time activity. Huwag mong isipin, kapatid, make no mistake, ang pagsamba ay hindi lamang tuwing Sunday. Hindi lang po Sunday o may pagtitipon. No. Worshiping God is a full-time activity. Not only here on earth, but in heaven too. Amen. Itong mga nakikita natin sa iglesia, ang act of worship po nating mga Kristiyano is but a foretaste of what we will experience gloriously in the presence of God in heaven. Kumbaga dress rehearsal pa lang po ito. Glory to God. Amen. Darating ang araw, that beautiful day, glorious, beautiful day in God's glory land. Hallelujah. Amen. Hindi La La Land, ha? Glory land. Glory to God. Na hindi lang tayo ang magkikita-kita. Meron pa tayong mga makakasama, manggagaling sa north, east, south, and west. And not to mention the angels, the seraphims, hallelujah, ang mga created beings of God Almighty, the Lord of hosts, we will one day, that glorious day, worship Him. And what a delight. Glory to God. Kaya every time na meron tayong worship meeting kagaya nito, kung tawagin natin ay Sunday service, brothers and sisters, do not miss the preliminary. Do not miss that. Sorry to say this, may mga Christians, at minsan as a pastor na nakikita ko po yan, even in our humble church, na may mga, wag kayong magagalit sa akin, nagpapaalala lang po ako, na nahuhuli sa gawain, na dadatnan na lang nila
ang preaching, minsan nga ho, kalahati na ng preaching. At nakakasanayan na ho ito ng iba. Maaring makasanayan natin ito na we are missing the preliminary. Yung tayo umaawit, sumasamba tayo sa Panginoon. Huwag nating gawing habit po yan. Dahil, alam nyo, ang Diyos, sa anumang aspeto ng kanyang gawain, sa kanya ito kumikilos siya. Siya'y gumagalaw. Ang presensya ng Diyos ay gumagala. Inayakap niya tayo. At kinakatagpo ang ating mga pangangailangan. Hallelujah. As you sing, as you worship God, glory to God, the Spirit of the Lord is flowing. He is flowing like a river. River of life, kung tawagan. Tubig ng buhay. So kapag namimiss mo yon, ay hindi kumpleto yung blessing. Hindi ho ba kapag may mga events gusto natin, nauuna tayo? At doon tayo, malapit tayo doon sa, hindi lang sa harapan, kundi sa tabi ng pagkain, di ba? Di po ba? Ayaw nating mamiss yung mga putahe. Lahat yan, titikman natin. Tapos may nagsasandok, di ba? Minsan, dagdagan mo pa. Kung sa handaan, hindi tayo nagpapahuli, alam niyo ba, ito ang piging ng Panginoon? Reach out and touch the Lord as He goes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. Oh, church, reach out and touch the Lord as He goes by, and you will find He's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment to touch your heart. Reach out and touch the Lord as He goes by. Pag hindi po mo ang Panginoon, as He touches you, you touch Him also. You embrace Him with your worship. Yakapin mo ang Panginoon and you will feel His presence. His presence will envelope you. Napakagaan. What a delight. It is not a burden, mga kapatid. Dapat ang Kristiyano, a true believer, ay excited. Excited siya na sumamba sa Panginoon. I remember a song na pinamagat ang I just came to praise the Lord. Yan ang reason, the important reason why, bakit tayo pumupunta sa church. Ang iba sa inyo, you travel a long way, nanggagaling sa provinces. May mga kapatiran tayo nanggagaling sa malayo, mga kapatid. Nagko-commute pa po sila. And yet, makikita nyo na nagsisikap dumalo sa gawain. Why? Bakit po? To worship Him. To worship the one true God. Hallelujah. So ito'y introduction pa lang, mga kapatid. Ano ho? Tsatsagain ho natin, ha? Mga kapatid. At every Sunday po ito loobin ng Panginoon. Every church, therefore, brothers and sisters, worship is a full-time activity. Bawat iglesia po must ask one basic question. Ano po ito? How can our services lead the people out in a spirit of worship? Papaano gaganapin ang gawain? Alright. Sige po, no problem. Commercial lamang po yun. Amen. Papaano gaganapin ang pagsamba na kung saan ay aakayin ang tao, aakayin, leading the people, aakayin ng mga tao sa espiritu ng pagsamba? That should be our basic question. We must ask that. Marami pong mga simbahan ngayon at sambahan, gawain na masyadong abalang-abala sa pagpapairal ng kanilang mga tradisyon. See, ang iba naman po, pakinggan niyo po, ang iba naman ay
abalang-abala sa kakokopya. Nangongopya ng pagsamba. Ganun mag-worship yung church doon. Gayahin natin. Di po ba? Wala naman pong harm in doing that, mga kapatid. Pero pag preoccupied na ho tayo, especially mga worship leaders, na mangopya ng mangopya, nawawala po yung espiritu ng pagsamba. We should not be preoccupied sa mga, in other words, looking over our shoulder to see what others are doing. Ano bang ginagawa doon sa church? Paano ba sila? Every church is unique. Hallelujah. Ang Diyos, He is so powerful, He is so big, you cannot put Him in a box. At maraming pamamaraan ng Diyos. Of course, hindi siya lalagpas sa kanyang mga salita. God will never violate His word. So, our church is unique. Meron din tayong unique needs. At kayang-kayang gawin ng Panginoon, ilalapat niya sa iyo yung eksaktong katugunan sa eksaktong pangangailangan mo. Amen? And every time you worship Him, God inhabits that. He inhabits the praises and worship of His people. Tumatahan doon ang Panginoon. At kapag nandun ang presensya ng Diyos, dadaloy sa iyo. Dadaloy sa iyo ang kalakasan, strength, healing if you need one, encouragement. Yayakapin ka ng iyong presensya. Gusto kong gamitin yon, mga kapatid. You will feel the warmth of His presence, His unmistakable, unparalleled love, ibibigay niya sa iyo. You will sense it and you will feel it. Yung iba, may nagsasabi, hindi naman dapat damhin yun. Paano yun? Paano hindi mo mararamdaman? Ang alam kong wala nang pakiramdam, pagpantay na pa eh. Di ho ba? Pumunta kayo sa sementeryo, tahimik. Walang pakiramdam dun eh. At ginawa tayo ng Diyos, may damdamin. Kompleto ang ating emotions. I believe we can sense the presence of God. Why? Dahil siya'y buhay. Hindi siya rebulto. Hindi siya estatwa. Hindi siya papel. Siya'y buhay. He is alive. So you will sense Him. Yung iba, kung ano-ano yung nararamdaman, may multo dito. But yung, may espiritu akong nararamdaman. May mag-CCR. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hindi ka makakapanaig. May mga taong malalakas ang pakiramdam sa multo eh. At sa mga impacto, di ba? Kung mayroon tayong ganong malakas na pakiramdam, bakit naman yung presensya ng Diyos hindi mo maramdaman? Napakatamis, napakasarap. Taste and see. Glory to God. Taste and see that the Lord is good. Kung di ho ba sa mga nanay dito, mga ina, no, dakila kayo talaga, mga mothers, kahit malayo ang inyong anak, kahit nasa gitna ng pulutong yan, alam mo, nandun siya. Kabisado mo siya. Nung nasa training school si Chris, mga kapatid, lahat sila shaved ang head. Lahat sila parang mga Mongol pencil. Yun ang tingin ko talaga. Pare-pareho ang mukha. Pare-pareho na yung kulay nila. Pero isang tingin lang ni Nori. Ayun si Chris, oh. Alam niya. Ganon ang mother's instinct.
Kaya nga, may biro po mayroong joke, dalawa daw ang all-knowing Una ang Diyos, pangalawa nanay. Di ho ba? Tama ba ako, mga kapatid? Oh. Bakit ba ang Espiritu ng Diyos sa iba'y ayaw, hindi nila maramdaman? Kaya pag nasa gawain sila, yung service nila, napansin, naku mga kapatid, kung nandun ang apo ko, si Zoe, maboboard yun. Dahil talagang stiff na stiff, talagang yung hymnal book, yung mga ganyan pa yung ating mga salamin. Then sings my soul. Tapos pag tinig na ka, ganun pa. I'm not belittling your service. Merong formality. May place ang formality sa church. I believe that. Pero kapag masyado ng stiff and, na maraming bawal pumalakpak, bawal mag-amen. Naalala ko talaga yung true story po ito Naka-attend siya sa church, spirit-filled po yung kapatid na yon. Umattend siya sa isang church dahil medyo nalayo siya So naghahanap siya ng church. Church ito. So attend siya. Habang nangangaral yung pastor with all, yung composed yung preacher, mga kapatid, alam mo yung tawag doon, prim and proper. Mga kapatid, talagang pati well-modulated ang boses niya talagang. Di ba? Here, mga ganun pa no? Ray Lupa. Ay, langit pala. No? Nabe-bless po yung brother na yon. Nabe-bless siya sa preaching. Pero talagang, amen. Muna mahina Amen. Tinitignan siya Alam nyo mga kapatid, hindi mo maitatago. Paano? Hallelujah. Excited kayo Hindi pa tapos yung aking sasabihin Alam nyo na. Nabe-bless siya uli. Bawat punto Lalo pag nababanggit ang pangalan ni Jesus. The name above every name. Medyo lumakas, amen. Para siyang may nagagawang krimen. Tapos, lumakas na. Nagle-level up mga kapatid. Nung binanggit ang kabutihan ng Diyos, ang Diyos talaga yung napakabuti. Amen. Napag-ganon siya. Sabi ng matandang katabi niya, shh, shh. Saan kayo nakakita ng mga kapatid, po? So, naramdaman niya na, bawal mag-amen dito. Ang ginawa niya, dun siya sa labas. Amen! Sabi niya. Kung ayaw niyo kung dyan sa loob mag-amen, dito ako sa labas. Amen! Isipin niyo, no? Bawal. Liwaliwanag sa Biblia Ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay. Shout to the Lord with the voice of triumph. Hindi man siguro ikay marunong umawit o wala kang talentong umawit, but you can make a joyful noise. Glory to God! You can make a joyful noise. Sapagkat ang pinagdiriwang po natin, it is not about the day, o feast day, o fiesta, or birthday. Ang pinagdiriwang natin ay ang Diyos. We are celebrating Him. Kaya nga nakalagay dyan sa likuran ng ating church, mga kapatid, every time na papasok kayo dyan, you are welcome. Welcome and celebrate Jesus. Siya ang ating ipinagdiriwang. At kung nagagawa nating humiyaw, himatayin, di ba? Nagbablush tayo pag nakikita natin yung ating mga hinahangaang celebrity.
Pag napadaan, di ba? Dumaan lang. Eh, paano pag napatingin pa, tinignan niya ako. Di ba? It's normal lang naman po yun. Nagagawa nating we appreciate his or her talent, di ba? By way of clapping our hands. Kaya ang palakpak na sa tao, tao sa tao, ganyan. We appreciate his or her talent. Pag sa hayop, sa dog natin, sa alaga, ganyan. Di ba? Sa tao, ganyan. Sa Diyos, ganito. Glory! At sa church, I believe, and the Bible will bear me out, mga kapatid, hindi o bawal na pumalakpak, humiyaw, magpuri. Tayo ginawa ng Diyos na ganyan eh. Emotional being tayo eh. Binubuo tayo ng tatlong sangkap. Katawan, kaluluwa, espiritu. In fact, baliktad nga po eh. Ang nauna is spirit. You are a spirit being. You have a soul. At ikay nakatira lamang sa iyong earthly tent or earthly tabernacle. Earthly po ito eh. Ang katawan, sasabay lang yan. Amen? May damdamin ka. Ikay nagagalak. Ikay natutuwa. Ikay nalulungkot. Minsan napipigati o nagagalit. We were all created in the image of God. At yung Bible study natin every Wednesday night, di ba? Natatandaan po ninyo na may mga attributes si Lord na kung tawagin ay moral attributes na kanyang ibinahagi. Shinare niya sa atin to a limited degree. You see? Kaya hindi tayo galing sa unggoy. Ibang-iba ang actuations ng mga unggoy. Hallelujah. Hindi ko matanggap na yan ang ancestor ko. Hindi ko matanggap. At nung nabasa ko sa Biblia, hindi ko naman nabasa na si Adan ay palambi-lambitin sa mga sanga ng puno. May mga baging. Tarsan yun eh. Katang isip lang yun. Di ba? Amen? Imagine ninyo. Isipin nyo. Mababasa mo sa isang talata sa Biblia na palipat-lipat ng sanga si Adan. At walang kinakain kundi saging na saba. Hindi ko rin nabasa ng mga patriarka ng una. Si Abraham, si Jacob, at si Isaac, the great patriarchs, na nasa mga sanga din. Kung totoo yung evolution na yan, evolution is a lie. Dediretsahin ko na ho. It is a lie. I don't care kung saan ka pag-graduate o may PhD pa yung nagturo niyan sa'yo. Evolution is a lie. It is a big deception. Kung totoo yan, di sana yung mga unggoy na nagkaroon man lang ng development, di ba? Sa Manila Zoo, nung bata pa ako, pumupunta kami dyan eh. So ngayon ako'y may edad na, yung unggoy noon, unggoy pa rin siya eh. Di ba? Kahit na yung chimpanzee, suotan mo ng Amerikana yan. May kurbata pa eh. Tumikit ka, makikita mo pa rin siya, unggoy to eh. Matching to eh. Amen? At ating suriin, balikan natin mga kapatid, yung ating talaan ng mga lahi natin. May kanya-kanya tayong talaan ng lahi. Wala rin akong nakitang unggoy eh. O matching, o gorilla, o halimaw, wala eh. Evolution is a lie. We believe in God, the Creator. He created us in His image. Kaya we worship the way we worship. Hindi ito tradisyon lamang ng church. And mind you, mga kapatid, kahit bagong Kristiyano, maring noon, medyo na awkward sa'yo, hindi ka sanay. Pero once you have accepted
binuksan mo ang pintong mahiwaga. Glory to God. Hallelujah! And you accepted Jesus Christ. It will flow through you naturally. Hindi ka kailangan turuan how to clap your hands. Automatic po yun. Dahil binuhay ng Diyos ang iyong espiritu. Binuhay niya ang iyong espiritu. That spirit of yours was once dead. But He made it alive. Spirit, soul, body. Yung katawan, sasabayan. Yung damdamin, lalong sisiglayan. And I believe, mga kapatid, yung sangkap na sumasamba sa Diyos ay ang Espiritu. Your spirit, my spirit connects with the Spirit of God because God is Spirit. And they that worship Him must worship Him, not it. Worship Him in spirit and in truth. Hallelujah! Pakilagay, brother, ang John 4:24. Basahin po natin ang Juan 4:24. God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. And those who worship Him must worship Him or must worship in spirit and truth. Although kumukonekta rin ang iyong soul when you worship Him, pero ang pinaka kumukonect, tumutugma, sumasamba sa Diyos ay ang espiritu mo na binuhay niya. That's the reason why kahit bago kang born again Christian, bago kang Kristiyano, worship will flow through you. Worship of God will flow through you automatically. Natural na yan sa'yo. Amen? Why? Because God is Spirit. So, another question, brothers and sisters, what exactly is worship? How do we worship God? Ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Paano natin sasambahin ang Diyos? Let us go back to Philippians chapter 3, yung verse na binasa natin kanina. Amen? Chapter 3, verse 3, brother or sister, pakilagay. Thank you. I believe, brothers and sisters, itong verse na ito, itong talatang ito, tandaan po ninyo, guhitan ninyo, i-highlight ninyo in your Bible, memorize it in your heart. This is the exact meaning, Bible meaning of worship. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have, listen closely, church, and have no confidence in the flesh. Nakakalungkot po. As a pastor for many years, more than 30 years na po, mga kapatid, so I can say without any doubt na siguro nakahanay na rin ako sa mga veterano. I know how the Spirit of God works. I know. I can sense His presence. At may mga churches, sad to say, nalulungkot po pag ako'y I'm not being judgmental, please understand me, mga kapatid. Pero kapag ikaw ay keen sa presensya ng Panginoon, and you have known Him for many years, hallelujah, alam mo kung siya'y nandoon. Alam mo. Masisense mo ang presensya niya'y naririto. Pagpasok mo pa lang. Talagang, glory to God, hindi ko matuloy-tuloy itong aking sasabihin because I sense the presence of the Lord. So sweet. The Lord is so sweet. There's a sweet, sweet spirit in this place. And I know it's the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us and fill us with your love. And for His blessing, we lift our hearts in praise.
without a doubt, you will know that you've been revived when you leave this place. Glory to God. Paglabas mo sa gawain, revive na revive ka. That is the presence of the Lord. You see, may mga fellowship na instead, Espiritu ng Diyos ang gumagalaw at kumikilos, nakakalungkot, ang nangunguna, ang nangingibabaw is the flesh. Remember that. Ang Diyos ay hindi kikilos, hindi siya tutugon sa tawag ng laman. And brothers and sisters, tandaan nyo, ang pride and arrogance, nagbibreed yan sa soil of the flesh. Nandyan yan. So, ayaw ng Panginoon natin na meron siyang kaagaw sa papuri. Tandaan mo yan, kapatid. Ayaw niya noon. God is a jealous God. Sa Kanya lamang ang kapurihan. Kaya sabi ni Pablo, this is very powerful, mga kapatid. This is worship. Have no confidence in the flesh. So, in other words, mga kapatid, sinasabi ni Pablo, we worship God in the Spirit. At ito'y translated sa Greek, literally, by the Spirit of God. We worship God in the Spirit, or literally, we worship God by the Spirit of God. Yun ang ibig sabihin nun. Not the flesh. Our spirit worship God by the Holy Spirit, the Spirit of God. So, ang ibig sabihin po nito sa Greek, it means those who serve under the impulse of the Spirit of God. So, every time you worship God, every time your spirit worships Him, you are serving Him. Amen? You are standing and experiencing worship. And you are standing in the presence of God. You are under His command. You are under His authority. Because He is worthy. Worthship. Worship. Nanggaling yan sa salitang worthship. Meaning, He is worthy. He alone is worthy. Ang tunay na Diyos ay karapat-dapat sambahin. Tandaan niyo yan, mga kapatid, mga kababayan ko, yung mga kaibigan ko, makinig kayo. Ang Diyos ay Espiritu. Binasa ko kanina, John 4:24. Sabi ng babaeng Samaritana, if you recall that story, sumasamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Sinagot siya ng Panginoon. Sanabi niya, God is Spirit. And they who worship Him must worship Him in spirit and in truth. In other words, brothers and sisters, His presence is transcendent and His glory is immanent. Pag sinabing immanent, nasa lahat ng dako. Transcendent, kahanga-hanga. So sa tunay na Diyos, kapag itinabi mo sa Kanya ang Diyos-Diyosan, that thing is a lie. All forms of idolatry is a lie and deception. Dahil ang tunay na Diyos ay totoo, tunay, at hindi nagsisinungaling. I say this with respect, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga kapwa ko Filipino. Masyado pa rin tayong babad at nakaangkla tayo sa idolatry. Nandito sa ating bansa, hindi tayo papahuli sa India. Mga pinakamaliliit na Diyos-Diyosan at pinakamalalaking Diyos-Diyosan. But my Bible says, at alam ito ng mga pari, ayaw nilang ituro eh. Makinig kayo, mga pari. Sa kanyang 10 taong kayo mahigit na nag-aral sa seminaryo. Ano ba pinag-aralan nyo doon?
Tradisyon ng simbahan? Hindi ba dapat salita ng Diyos ang ipinangangaral ninyo? Preach the word! Basahin niyo ang Biblia. Maliwanag na maliwanag, sinabi ng lingkod ng Diyos na si Apostle Pablo, under the inspiration of the Holy Spirit. Listen, idols are nothing. Idols are nothing. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Kaya kahit na ihanay mo yan, ihilera mo yan, hindi sila dapat katakutan. Dahil sila'y nothing. That of what? The God of Israel. Glory. Glory. The God of biblical Christianity. He is so big. He is so great. He is so powerful. Hallelujah. There is none like Him. Ang sabi ng Diyos, kanino ninyo ako ihahambing? Kanino ninyo ako itutulad? Wala siyang katulad. Glory to God. Come on, worship Him. Oh, clap your hands, all you people. Shout to the Lord. He is worthy to be praised. Oh, glory. Hallelujah to the Lamb. Kanino siya ihahambing? Wala. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Itong tinutungtungan ko na kung saan isang araw ako'y babalik sa lupa. Galing lamang ako sa alabok. Galing ako sa lupa. Yan ang pinakasangkap nitong aking katawan. At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi niya sinabi sa tao, maging tao ka. Hindi. He went out of His way, the loving God, the powerful God, Elohim, glory to God, the Creator. At siya'y kumuha ng lupa, ng putik, at hinulman niya bilang tao. Ganun tayo kalapit sa ating Panginoon. At tayo hiningahan sa ating nostrils, sa butas ng ating ilong. The Bible says, tinuturo detalyado ang Biblia, hiningahan ng Diyos ng hininga, ng kanyang hininga ang tao. And man became a living soul. Praise God! Kaya magpahanggang ngayon, kahit siya'y nasa langit, hindi imposible sa kanyang abutin kanya ngayon. Hawakan kanya. Kapag hinipo ka ng Panginoon, gagaling ka, lalakas ka, at maliligtas ka. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ko makakalimutan ng araw na ako'y hinipo ng Panginoon. That was 1982, alas 3 ng hapon. At binuksan ang altar ng pagsisisi. Pagkatapos mangaral ng pastor, nakita ko na lamang po ang aking sarili. Ako'y lumuluwa na lumapit sa altar. Ako'y lumuhod at binuksan ko ang aking puso sa Kanya. At sabi ko, Panginoon, tinatanggap kita. Patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan. Kanino ninyo itutulad ng Diyos? Sa mga ripulto, may mga kamay hindi nakakaabot, may mata hindi nakakakita, may tenga hindi nakakarinig, may paa hindi nakalalakad. Kanino ninyo ako, wika ng Panginoon, ihahanbing? Itigil na natin ang paglapastangan sa Kanya. Kalapastanganan ng sumamba sa mga ribulto. Itigil na natin ang pang-iinsulto sa Diyos.
Dahil ang tunay na Diyos ay hindi pinipinturahan, hindi binaparnisan. Hallelujah! Hallelujah! Ang tunay na Diyos ay hindi nire-repair. Hindi pinapalitan ng paa at hindi napupudpud ang ating Diyos. Ang tunay na Diyos ay hindi kinukulayan ng buhok. Sipin po ninyo, matagal na tayong naliligaw at inililigaw tayo nitong mga bulaang guro na ito. Itigil na natin yan, pagsisihan na natin yan. Kaya hindi tayo tinatantanan ng sumpa dito sa ating bayan. Dahil inahalili natin ang Diyos-Diyosan sa tunay na Diyos. Wala silang magagawa. They are nothing. Ganun ka-basic, blunt ang pagkaka-render ng Biblia. Idols are nothing. Kaya ako'y nalulungkot. Nakikita ko ang ating mga kababayan. Dati rin akong tulad nila. Kaya ako'y nahahabag sa kanila. Sinasabi ko ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hanggat may buhay tayo, huwag na nating hintaying bawiin ng Diyos ang ating hiram na buhay bago mahuli ang lahat. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Buksan mo ang puso mo, kapatid. Tanggapin mo siya. Kaibigan, tanggapin mo siya. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit din sa iyo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay lalapit din sa iyo pag ikay lumapit sa Kanya ng may buong pagpapakumbaba. Hallelujah to the Lamb. Ang tunay na Diyos ay nagkatawang tao. Praise God. Kaya tignan niyo po, we are the circumcision, not the mutilation of the flesh, I repeat. Tayong mga Kristiyano, ang tunay na pagtutuli or circumcision, who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus. So worship is also a delight. It is an expression of joy. Hallelujah. Hindi ito burden. Hindi. Lalapatan ka ng ngiti habang sumasampa ka sa Panginoon. Gagaang ang iyong pakiramdam. Mawawala ang sakit at karamdaman. Lalakas maging ang iyong katawan. Glory to God. So we have defined worship. Verse 3 is Philippians 3. At tingnan niyo, who is the object of worship? The object of worship is the triune God. Tingnan niyo, napakaganda ng Biblia. I don't have to explain this. We are the circumcision. Heart po yan, ha? Na-circumcise na ang heart mo. Ibig sabihin, binago na. Pinalitan na ng Diyos ng pusong laman. Malambot na yan. Glory to God. At nagmamahal ka sa Panginoon. He is in your heart. He is there. Glory to God. Brothers and sisters, I never cease to be amazed sa kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos na powerful, all-powerful. Sabi ng Biblia, heaven is my throne, earth is my footstool. Kaya mga kaibigan, yung mga malalaki ninyong Diyos-Diyosan, waipik yan. Wala yan. Kahit kayo magtayo kayo ng 100 feet na Diyos-Diyosan ninyo, wala pa rin yan. Your idol is nothing. You see, pag ganito ang preaching, marami naman magagalit. Walang problema. Dahil kung lahat ay kaibigan ko, big sabihin, hindi ako nagtuturo ng totoo. Kung mismo ang ating Panginoong Hesus nga, inaway siya. Sino ba naman ako? Ako'y alipin lamang ng ating Panginoon. Wala akong maipagmamalaki. Kung mismo the bread of life na mismo si Jesus ay tinuligsa.
Pero sinasabi niya ang totoo. Ang wika niya, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Alipin ka ng tradisyon, ng kasalanan, ng idolatry. Know the truth. That is why I am sharing the truth to you today. And the truth that you know, the truth that you have known, and you know, will set you free. Kung ang Biblia mo, kung ang Bible mo, kaibigan kapatid, ay display lamang sa bahay mo, hindi mo binabasa, hindi mo inaalam. Totoo, katotohanan ito eh. Katotohanan, amen? Ang salita mo ay katotohanan, sabi ng Panginoon sa Juan 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So ang katotohanang inaalam mo, ang katotohanang alam mo, yan ang magpapalaya sa iyo. Kahit na ito itabi mo pa sa higaan mo, kung hindi mo inaalam, at ang nakakalungkot nga yung iba, kung kailan namatay na pati Biblia, isasama doon. No? Sa bagay, maganda naman yun. Ako gusto ko yun pag ako'y mauna. Lagi naman akong nauuna na eh. Na ilalapat sa dibdib ko itong salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Bigla kayong tumahimik. Buhay pa po ako. Buhay pa. Oo. Amen. Ano lang, may konting sipon lang. Buhay pa po. Tignan niyo yung katabi niyo kung buhay. Amen? Are you alive? You shall know the truth, and the truth shall set you free. The truth shall make you free. Alamin mo ang katotohanan. Kaya ito sinasabi ko sa inyo. Ang Diyos, the triune God, is the object of true worship. It's in this verse, verse 3 ng Philippians. Guhitan niyo mga kapatid. We are the circumcision who worship God in the Spirit. So nandiyan ang God the Father, and there is the Holy Spirit, God the Holy Ghost or the Holy Spirit. And rejoice in Christ Jesus. Nandiyan ang Son of God. So triune God, God, Spirit, Christ Jesus. Siya ang ating sinasamba. One God in three divine distinct person. Isang Diyos sa tatlong persona ang ating sinasamba. That is the object of worship. So every time na tayo nagtitipon, tayo umaawit, we do not trust in the flesh. Pumupunta tayo rito not to be entertained. Kasi kung entertainment po ang gagawin natin, ang mangyayari po ay performance na lang, mga kapatid. And the church is not the right place to entertain. Of course, bilang tao, nalulugod tayo sa talent, sa tinig, sa instruments. But remember this, these instruments are just part of worship. They are not worship. Music is not worship. Bahagi yan ng pagsamba. Tandaan niyo po, bahagi yan ng pagsamba. So pag ikaw ay sasamba sa Panginoon, kahit hindi ka umaawit, you can still worship Him. Nag-iisa ka, kahit saan, even while driving your car, o kaya nasa park ka, o nasaan ka man, silently, you can worship Him. Why? Dahil hindi, sabi kasi parang kulang ang worship pag walang music. Mali. Na kailangan ng background music para matawag doon, maganyak, no? Ma-motivate, ma-encourage. So kailangan ko munang ikondisyon ng aking, ayan na, worship na ako. Hindi, mga kapatid. Hindi. In everything you do, kahit kumakain ka, your spirit is connected with God. With the Spirit, in everything you do, kahit ikay nasa work, may ginagawa ka, you are worshiping Him. Konektado ka
sa Kanya. Wow, ang ganda di ba mga kapatid? Even while you're driving, kaya sabi ng Panginoong Jesus sa Samaritana, you remember? Sabi ng babae, ang aming mga forefathers dito sa mountain na ito sumasamba. Sinugot siya ni Jesus, sabi, God is a spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. In other words, listen carefully. Yung place or mountain or building, it is not that important. Hindi yan necessary. Nakuha niyo po, mga kapatid. Although this building, ito ang ating home church. Dito tayo nagtitipon. The very reason kung bakit tayo narito, para huwag tayo masunog ng araw. Huwag tayong maulanan. Yan ang purpose ng church. Pero once na tayo lumabas, pumasok, lumalabas din yung church. Amen. Ikaw ang church, pumasok ka, paglabas mo, ikaw pa rin ang church. Amen. In other words, kahit saan ka mapunta, hallelujah, hindi nakakonfine sa bundok ang worship. Hindi nakakonfine sa Las Piñas lamang ang worship. Hindi nakakonfine niyang sa bahay mo ang pagsamba. Anywhere, everywhere, you can worship Him. You can worship Him while you're sitting down. You can worship Him by standing up. You can worship Him while walking, glory to God, while running. Nakakonect ang iyong spirit sa Kanya. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Praise the Lord. So ngayong umaga, mga kapatid, ayoko ma-burden tayo sa mga information. I believe ang na-share ko ngayon is more than enough. Para meron tayong time to meditate. Pag uwi niyo sa bahay, balikan niyo yung Philippians chapter 3, particularly verse number 3. Balikan niyo po yan. Meditate on it. And let it sink in. Let the Holy Spirit drive His word in your spirit. And let it sink in. At mararamdaman mo as you study, as you sit down and study the Word, you will sense the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit. Glory to God. And you will rejoice in Christ Jesus. Ang flesh has no place in real worship. So loobin ng Panginoon, itutuloy ko po ito sa linggo. Mahaba-haba pa ho ito, mga kapatid. At alam kong tayo ay patuloy na tuturuan at tayo ay bubusugin palagi ng ating Panginoon sa magitan ng Kanyang mga salita.